Base sa investigasyon, bukod sa bilis ng pagpapatakbo ng motor ni Mr. Karingal, nakadagdag din ng dilim ng dinaraanan niya, kaya siya nawala ng kontrol at tumilapon sa kalsada. Kawawa naman si Tito Gani. Sir, sigurado po ba kayong wala kayong nakitang foul play doon sa aksidente ng tatay ko? Opo ma'am, wala po kaming nakitang palatandaan ng foul play. Sir, chinek niyo po ba ng maigi yung kung may marka po ba ng gulong doon sa kalsada? Kung talagang sumemplang po talaga yung tatay ko, skid mark po yung tawag doon eh. Wala na po kaming nakitang mga skid marks, ma'am. Kung matatandaan niyo po, paulan po ng mga gabing yun. Malamang po nabura na po ang mga marka ng gulong sa kalsada nung pumunta po kami sa crime scene. Pero kung tama naman po ang hinala niyo na may ibang involved sa aksidente, mahihirapan na po kami ma-verify yun. Sa dami po nung nag-usyoso sa gabing yun, na-compromise na po ang crime scene. Ano, ganun na lang yan, sir? Ha? Susuko na lang kayo kagad? Ano ganun, sir? Ginawa na po namin ang lahat, Miss Karingal. Nagtanong na rin po kami sa mga residente malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Pero wala po talagang nakakita sa nangyari. Wala rin naman pong witness mga nagka-come forward. Sir naman, baka naman may ibang paliwanag na pwede pang lumabas na sa investigasyon nyo. Sir naman, tuloy nyo naman yung investigasyon, sir. Paano kaming pamilya niya, di ba? Ma'am, naiintindihan po namin na frustration nyo. Pero kayo na po ang nagsabi na mahal po siya ng mga taga rito sa Daraitan. Kaya po, malabong may magsadya na manakit sa kanya. Kaya po, aksidente lang po nangyari. Kino-consider na po namin close ang investigasyon na po. Sa akin ka makinig, sir. Imposible po kasi talagang maaksidente yung tatay ko. Sobrang ingat po nung magmaneho. Naiintindihan niyo po ba ako? Kit, huwag ka nang mag-isipan ng iba pang mga conspiracy theory. Alam kong mahirap paniwalaan. And to be honest, even ako, hindi ko pa rin tanggap na wala na ang asawa ko, yung tatay mo. But we just have to respect kung anong lumabas sa investigasyon. Sir, naniniwala ho ako talagang may taong involved dito. Kaya sige na, ituloy niyo po yung investigasyon. Sir, parang awa niyo naman na hanapin niyo po yung taong nanakit sa tatay ko. Di ba gano'n naman po talaga? Kapag merong kasalanan, kailangan managot sa batas, sir. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sir, tuloy niyo po yung investigasyon. Parang awa niyo na po. Please po, tuloy niyo po yung investigasyon. Besh, okay ka na ba? Parang ang taas ng emosyon mo kanina. Yung mga pulis daw, tinatalakan mo. Kasi pinipilit na lang aksidente lang daw yung nangyari kay tatay. Malakas talaga yung kutob ko eh. May taong nanakit sa kanya. Ikit, ano pa bang pwede natin magawa? Kung sabi nga ng pulis walang foul play na nangyari. Basta hindi ako matatahimik. Kilala niyo si tatay, hindi matulin magmotor yun. Diba? Tsaka palagi niya sinasabi sa akin, pinapaalala niya na palagi daw ako mag-iingat sa daan. Kaya imposible talaga. Hindi aksidente yun. Oo nga parang hindi rin talaga tumutugma yung sinasabi nila dun sa investigasyon sa pagkakakilala mo kay Ninong. Diba? Kahit madilim, kabisado niya yung daanan ng Daraitan. Kahit nakapikit yun, kaya umuwi nun. Kaya imposible yung sinasabi ng mga pulis. Kaya ako nagagalit eh. Alam mo, kahit case closed na, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya sa pagkamatay ng tatay ko. Alam kong mabigat sa loob mo yung nangyari. Ako rin, hindi ako makapaniwalang wala na yung kumpare kaibigan ko eh. Siguro, ganun talaga yung buhay. Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Alam mo, Ninong,
Siguro mas matatanggap ko yung pagkamatay ng tatay ko. Kung alam ko na may sakit siya o kaya kung may taning, di ba? Pero para sabihin nilang aksidente daw, no, ang hirap tanggapin. Sobrang hirap para sa akin. Alam mo, Ikit, mapagbiro yung tadhana. Kaya ako rin, hindi ko akalain na huling araw niya na yun eh. Nung gabi, nagmamadali pa magpatawad ng meeting. Nga lang, hindi na natuloy dahil, ayan, nawala na yung ama mo. Pero no, hindi ba po ba talaga nasabi ni tatay kung tungkol saan yung meeting na yun na pag-uusapan nyo? Walang nakakaalam. Kung babalikan ko, naiisip ko yung tungkol sa bentahan ng lupa eh. Kasi nakita ko si Rika at si yung ama mo na nag-aaway. As nag-aaway? Ninong kailan po? Yung mga ilang araw bago mamatay siya. Oh, talaga? Ninong, wala po ba kayong narinig? Na kahit ano tungkol sa anyong pinag-aawayan nila. Baka po may nasabi si tatay o kaya si Tita Rika. Wala hindi naman ako ususero eh. At saka hindi ako nangingialam sa away mag-asawa.